reality dito when you decided to work here in Hong Kong is mapapagod ka, magugutuman ka, wala kang sapat na tulog, wala kang sapat na pahinga. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. Yan, hello people! Welcome back again sa aking YouTube channel. This is Fabi Crialuyo on the house. Yes. It's another day, another vlog. Today is September 1, so it's the first day of Bear Months. Yes, Bear Months na guys. My goodness. So, sa lahat ng mga bago pa sa aking channel guys, if you are new sa aking channel, please consider subscribing, hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos, and please like and share na din. Thank you! God bless! So ayan, without further ado guys, I'll be talking today about the reality that dapat na alam mo when you decided to apply here dito sa Hong Kong. Reality of work, reality ng buhay natin dito sa Hong Kong. If you want or you decided to apply here dito sa Hong Kong. So, further ado, let's start. So, ayan guys, before, ang things that I want to share is the reality first, maybe in the workplace, okay? The reality sa pagtatrabaho dito sa Hong Kong. First is, kailangan you are physically ready. Kailangan you are spiritually ready. Kailangan alam mo yung yung relasyon mo sa Panginoong Jesus. You know that your identity in Christ Jesus. Kasi there's a lot of things that you will experience sa loob ng bahay ng amo mo. Of course, kung hindi man, sa family, alam mo yung maraming pagsubok tayong pagdadaan. Hindi lang sa bahay ng amo natin, but outside the house of our employer. So, you need to be spiritually ready, emotionally, mentally. Kailangan prepared ka sa mga possibilities na pwedeng ma-experience mo. So, ayun na, kailangan ready ka. So, yung reality dito, when you decided to work here in Hong Kong, is mapapagod ka, magugutuman ka, wala kang sapat na tulog, wala kang sapat na pahinga, at marami pang iba. So, ayun yung major common reason then kung bakit nagbe-break ang mga helper dito sa Hong Kong. And also, yung mistreated, mistreated kasama na yung lahat. Kasi may mga amo talaga dito na perfectionist, may mga amo dito na talagang napakaganda ng mga ugali, may mga amo talaga ng mga madadamot, may mga ganun talagang experience. But praise God and glory to God that we, alam mo yun, pa rin, nakaka-survive sa awa ng Diyos. Si Lord yung nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng mga nakaka-experience ng ganun. So, yun nga, ayun yung mga reason, reality na dapat nyo experience, and hindi madali ang trabaho dito. I'm telling you, alam nyo guys, ang mga amo ko mababait, but the work talaga is non-stop dito. I mean, yes, may rest naman kahit paano in a way na pag naghatid ka sa alaga mo, inaantay mo sila, pero para ka dito trompo. Para ka trompo dito na kasi sobrang busy nila, maraming activity yung mga alaga mo, maraming inuutos sa'yo yung amo mo. Kailangan dito marunong kang mag-multitask. Ayan ang natutunan ko. Ayan ang natutunan ko dito sa Hong Kong. Kailangan marunong ka mag-multitasking. Kailangan habang naglilinis ka, may ginagawa ka ng iba, naglalaba ka, ganun. Kailangan alam mo yung schedule ng alaga mo, yung time mo, anong oras ka maglilinis, anong oras ka mag-prepare ng dinner. Kasi normally, yung iba sinusundo pa talaga yung alaga nila from school sa ibang activities after nung main school nila. Di ba magluluto ka pa paggabi. So, yun, mas may magta-travel pa kayo ng alaga mo kasi malayo, malayo pa from the house yung mga activities nila, yung school nila, hatid sundo ka. Ayan yung talagang, grabe, may experience nyo. Ako,
minsan lang ako magsundo, minsan lang din ako, hindi pa ako naghahatid, minsan lang ako magsundo, ayun talagang commute, pagod. Tapos dalawa pa yung alaga mo, mga makukulit pa, talagang pagod ka talaga. Tapos hindi pa nakikinig sa'yo, so ayun, kailangan talaga physically, mentally, emotionally, you are spiritually ready, and yung fourth keys, dapat importante na merong healthy. Kasi ayun yung mga reality sa loob ng bahay ng amo mo. And also yung reality na magugutuman ka kasi ang lunch nila dito guys, 1:00, 2:00, 3:00. Ayun ang lunch nila dito. Hindi sila dito nagla-lunch ng 12. Most alam ko, ganun ang pinaka-lunch nila. Mga ganong oras, hindi sa atin 11, 12, diba? Gutom ka na, 11, gutom ka na 12, diba? Ganun ako dito talaga, nag-adjust ako. Kaya yung acid reflux ko dito, lumala. Hindi, totoo lang, sumala yung acid reflux ko dito kasi, tawag dito, meron ako sa Pilipinas, pero lumala siya kasi, nalipasa ka na ng gutom. Kaya kailangan marunong ka mag-adjust. Kailangan meron kang Skyflex man lang, or anything na, before pa kayo mag-lunch is meron kang tinitake kasi magugutuman ka talaga. So, ayun. Tapos yung next naman yung ako dito, yung pagkain nga. Ayun nga, pagkain din. Sa pagkain pa rin. Yung ibang mga amo dito may pagkamadamot guys. And yung limited lang yung binibigay sa'yo, not enough. May mga ganun talagang circumstances sa loob ng amo. Sa akin na-experience ko sa mga amo ko, sa una talaga, grabe, yung nabigla ko ng konti lang, isang bowl lang, ganun. Parang tatinga ko lang yun. Parang hindi ka sanay, diba? Siyempre mag-a-adjust ka pa sa pagkain nila dito. Sila kasi ganun lang yung kain nila, konti-konti. So, yung parang pika-pika lang, maraming putahe, pero pika-pika lang, ganun ang diskarte nila dito. Walang extra rice. Ganun. So, and dito, pagkain, normally, noodles, yan. Kailangan masanay ka talaga sa noodles. Pero syempre, wag naman yung as in lagi, diba? Ikaw din, magsasabi ka rin ng no, sabihin mo rin yung preference mo ng pagkain. Kasi meron dito akong kakalala guys, dati, pero naka-umuwi na siya. Na-terminate yata siya nun. Na-terminate siya. Siya talaga nun, mabait yung amo niya. May ugali, pero mabait, tapos generous sa pera. Kasi every Sunday, binibigay siya $100 pag lumalabas siya, or po sa day off niya, binibigay siya pero ito yung niya, pasit kanto lang sila parati. Kahit alaga niya, kahit bata, wala nang ibang pasit kanto lang, tsaka gulay. Minsan wala pang gulay. Ayun, ganun lang kinakain talaga. Talaga tiis siya doon, pero na-terminate siya. Nawala, umuwi na si Ate G. Ayun, grabe ganun, adjust talaga. May mga, alam mo yung may up and down yung mga amo talaga. May mga ganun ugali talaga. So, kaya ikaw mag-a-adjust. Talaga siya, bawal talaga siya magdala ng pagkain na iba. Kasi nagda-diet na yung amo niya, bawal siya magdala. Mga ganung instances na hindi mo maano na, minsan na parang masiraan na ba sila na bite. Parang iba yung takbo ng pag-iisip niya. Grabe talaga. May mga ganung sitwasyon na. So, kinukwento ko na yung naka-experience na parang, for me, grabe. Parang feeling ko, hindi ko kakayanin yun. Pero siya, kaya kinain ng ilang buwan eh. Pero na-terminate siya for other reason naman yan. So, ayun nga. Doon talaga. Tapos sa pagkain nyo nga, ako nung dati nun, feeling ko, kawawang-kawawa ako kasi ganun lang yung pinapakain sa akin. Kasi hindi ako sanay sa Pilipinas, diba? Kahit wala na makain, pero hayahay, madami kanin. Ganun. Tapos kaya ako nun, tapos hindi pa ako, parang nahihiya pa akong pabili ng pagkain, ng tinapay. Yung parang walang kusa pa. Yung amo ko, wala pa siyang kusa, wala pang ganun. Inalok niya ako, pero walang kusa, bilang ka na lang. Alam mo yung ganun. May mga ganung amo. Pero ngayon naman, appreciate naman. Okay naman, free naman ako sa mga lahat ng pagkain sa bahay. And yun nga, tapos pero ako nun, ito na lang yung sa atin. Kasi tayo ng mga Pilipino, mga diskarte naman tayo. So ako nun yung nagkasahod ako, talagang bumili ako. Nag-hoard ako. Bumili ako sa Filipino shop ng ng talagang pagkain. Biskuit. Kasi hindi sila mahilig magpika-pika. Especially nung mga maliliit pa yung mga alaga ko. Bawal ganito, bawal ganyan. So, hindi ko rin makakain.
So ako noon, mas nahihiya pa ako kumukuha sa cabinet nila dati. Kaya ako nagbili talaga ako ng pagkain ko nung pagkasahod ko talaga. Ayun talaga inuna ko. So ayun yung mga diskarte talaga. Kahit ka-churchmate ko din, ganun basta pag walang leftover, wala kang pagkain bukas. Parang ganun sa kanya, experience niya. Pero ngayon, nakailang years na siya. Second contract na niya yata yun ngayon. Ngayon, nagbago na yung mga amo niya. Ganun lang minsan talaga, parang alam mo yung sinusubukan ka lang. E minsan naman talaga, kailangan din natin makipag-communicate sa mga amo natin. Kung ano yung needs natin. Kasi minsan, especially pag first timer sila, wala silang pusa talaga. Minsan kailangan talaga, anuhin mo, ganun, kailangan katukin ang kanilang natutulog na mga kaluluwa. Ganun, kailangan din minsan talaga, kailangan din ng communication. Kasi especially kung first time lang nila, hindi sila sanay na ganun. So, kailangan tayo minsan talaga, maging vocal din tayo. Kasi rights naman natin yun. Pero kung hindi talaga mapilit, tayo na lang gumawa ng paraan. Alam mo yun. So, basta importante, basta pag natin, binibigyan naman tayo kahit pa paano. So, ayun. Tapos, ang next naman nun, yung tulugan. Yung tamang space, ganyan. Blessed ka kung meron kang sariling kwarto. Katulad ko, you are blessed pag may space ka kahit paano for you. So, yung iba talaga, naka-experience dito sa CR, sa kusina, yung kasama ko sa church. Siguro 6 years na siya sa amo niya. 6 years, mag 8 years na. Ganun, mga ganun. Kusina siya, natutulog guys. So, pag hanggat hindi pa sila settle, hindi ba siya makapagpahinga, pasok-pasok. Pero may saraduhan naman kasi yung normally mga kusina dito, may saraduhan. Kaso nga lang pag gusto nila pumunta ng di ba, kusina, magigising pa. So, ayun, may mga ganun sitwasyon na baka ma-experience nyo, di ba? At least ready kayo. So, yung iba, nasa kusina nga, pero may space siya, tapos may double tick doon. May mga ganun experience. Tapos, may mga amo dito talaga na may mga ugali talaga na perfectionist. Sabi nga ng mga yung mga dati ng taga Middle East na napunta dito, perfectionist. Yung parang wala silang pahinga kasi nga daw sa Middle East daw nakakapagpahinga pa. At least 1 hour, 2 hours na may pahinga dito daw, walang pahinga, walang upo. Parang tumpo talaga. Parang kang trumpo talaga dito. Na wala kang pahinga, walang upo-upo, kakain ka lang. Pag kumakain ka lang, saka ka lang uupo. Parang ako, kahit ako hanggang ngayon, magpa 5 years na ako dito, ganun. Pero ako naman, hindi na ako nahihiya na minsan, pupunta ako dito sa kwarto ko, nagtatagal ako 5 to 10 minutes. Tapos, minsan, kung ano nung ginagawa ko sa labas, kasi wala na akong ginagawa sa loob. Nagbo-boring na ako, inaantok na ako. Pumunta ako sa labas, kung ano yung kinakalikot ko, ganun. Parang may magawa ka lang. Hindi ka lang makita makatambay. Ewan ko, parang hindi kasi ako parang ikaw na yung conscious mo na nakatingin sa'yo si ma'am, parang gano'n. Ganun yung feeling ko, kahit until na. Pero ngayon, kahit po, nakakaupo-upo ako dito sa kwarto ko minsan. Pero, sobrang dalang lang. Yung parang, panakaw lang yung gano'n yung mga upuan natin. Tapos yun, ang next naman, ano ba yung mga dapat ma-reality na expectation nyo dito na, yan, every Sunday, pag Sunday, hindi sagot ng amo yung pagkain mo. So, pag Sunday dito guys, normally sa park ka mag-i-stay. Yung iba nagbo-boarding house. Ako dati naisip ko yun, pero nagagastusan ako. Mahal. So, sa park na lang. Normally sa park, sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng bridge, sa mga overpass, mga bus station, may mga space doon ng mga doon sila nagpapahinga. Lahat, Indonesia, Pilipino. Di ba kung napanood nyo na yung kay Catherine Bernardo, ipa-flash ko dyan yung may mga video ako makikita nyo yung nasa overpass sila. Every Sunday, especially sa Central, makikita nyo yung long way doon na talagang puro domestic helper yung doon, yung mga nagtatambay, mga nakakariton, gumagawa sila ng mga kuweba-kuweba nila sa daanan. Para lang may pahingahan sila, doon sila nagluluto, doon sila kumakain, kakantahan, ganyan. Doon, lahat na ginagawa. Tapos naka-experience din ako noon na ako kasi guys, ako sa church lang talaga ako. Kasi sa Galilee nga ako mag-apply kasi Galilee is talaga kayo sa church. May training kayong 12 weeks sa church. So ako, nagstay na ako sa church. At sa church kasi,
pwede kang maaga dumating doon, pag basta bukas na yung church, tapos, pwede ka na magtambay doon, until mag-service, hanggang matapos, hanggang sarado, pwede ka doon, as long as yung nakatoka kang magsasara ng church namin, andoon. So, pwede ka pa magstay as long as you want. So, ayun, normally doon kami sa church talaga. So, minsan, tatambay kami sa park, ganun lang, sobrang dalang lang. Pag sa tutori, pag hindi available yung church namin, kasi may gumagamit na iba yun. May ibang ministry gumagamit nun. School din kasi siya. Tapos ministry din ng ibang kapatiran natin sa pananampalataya, yung space. So, hindi siya available every Sunday or every statutory holiday. So, yun, minsan gumagala rin kami, ganyan. And also, ayun, ito yung expectation nyo na dapat alam nyo din, is yung, dito yung kami ngayon, quality over quantity, na hindi natatapos yung linisan, hindi natatapos yung gawain, talagang maghahanap ka talaga ng gagawin mo sa loob ng bahay. And ano pa ba yung mga dapat nyong malaman? Ito, gusto ko lang din maging aware din kayo, yung dapat piliin nyo yung kakaibiganin nyo, kahit kamag-anak nyo, kahit best friend nyo pa yun, kailangan maging discern kayo, magkaroon kayo ng discernment, especially pag usapang pera, usapang utang, kailangan yun yung iwasan mo, kasi ang utang dito guys, parang napakadali, easy, kahit saan naman pero dito talaga madali, basta may kontrata ka, may ID ka, ayun, kailangan wag kayo mag-co-maker, kasi pag tumakbo yung inanunyohan nyo, kino-maker nyo, kayo ang magbayad mo, kayo ang hahabulin. At saka isa yun sa mga reason kung bakit nataterminate ang mga helper dito, dahil sa utang. Una ay ng mga amo na may mga utang, kasi pinapadala sila na sulat. Normally ganyan, nagagalit talaga yung mga amo pag napapadalan sila ng sulat, ganyan, ayaw nila. Parang red flag sa kanila yung mga ganyan utang. Kahit sa amo ko, sinabi nila yan, bawal mangutang ang bangko. And then, kasi dahil sa utang na yun, nagkakasira yung kaibigan, mga kamag-anak, kasi nga, siyempre, tumatakbo, nagkaaway dahil sa utang, hindi nakakapagbayad, ganyan. So, kailangan ayun yung iwasan nyo, magkaroon kayo ng discernment. Hindi masama mangutang, basta yung kaya mo. Okay? Pero ako, hindi ko sinasuggest talaga totally, huwag na kayo mangutang. Huwag nyo lang isipin. Huwag na natin maging option yung pangutang. Okay na yun sa Pilipinas na may utang tayo doon bago tayo dumating dito. Ayun na lang yung natin, mabayaran natin. Tapos ang focus natin, mag-iipon na lang dito. Alam ko mahirap sabi, it's easy to say and done, 'di ba? Pero I pray and I hope na hindi niyo maging mindset niyo na pagdating dito, huwag kayo magka-utang. Ayun ang pinapray ko talaga. Lahat sinasabi ko, lagi ko sinasabi, sinishare ko yan na huwag kayong umasa sa utang. Huwag yung, kasi utang sa susunod, tapos utang ka, tapos para mabayaran yung utang mo. It will never be an answer. Never. Ako na nagsasabi sa inyo kasi I experienced that already. So, sa mama ko, sa family ko, na-experience ko na yun. So, ang sakit sa ulo, sakit talaga. So, ayun yung dapat iwasan nyo dito, ha. Okay, and then also pa, ang dapat nyo rin iwasan, isa pa, siguro share ko lang din, reality na nangyayari dito is yung mga helper, sadly guys, is now, sabi nga, okay, ito muna. Sabi rin sa training namin sa Pilipinas, kahit tsaka dito sa Hong Kong. Kasi sa Galilee kasi nga talaga may training. Bago ka umalis at pagdating mo dito may training ka para magkaroon ka ng information sa mga nai-experience na ng mga nandito na at mga galing dito. Okay, so una, sabi, mahalin mo si ma'am at ang alaga mo. Pero wag mong mamahalin si sir. Yes, we can love him as a brother. Alam mo yun? Kasi we all brother and sister here in earth, diba? In Christ Jesus. Pero huwag yung alam mo yung mahulog sa temptasyon. Kasi may mga talagang reality talaga na nagkakaroon ng relasyon sa amo. So, I hope and I pray na hindi tayo dating sa punto na yun. Okay? Kahit sabihin natin mabait si sir, mabait ganyan, galante or whatever, huwag kayo magpapadala in Jesus name. Huwag po. Huwag nyo sirain yung pamilya nyo, especially kung married kayo. And yung relasyon dito sa, alam mo yun, yung, I don't want to, exaggerate. Yung relasyon na, alam nyo na meron kayong asawa, diba? Yung nasisira yung pamilya nyo.
sa ibang relasyon, sa maling relasyon, okay? Ito na lang yung sabihin ko, maling relasyon. And alam niyo, may nagsabi dito, may bago ditong salta. Sabi niya, bakit daw ang daming dito, lesbian? Oh, okay, ano lang to ha. Ito reality sinabi niya, okay? Hindi to galing sa akin, okay? So but it's really happening. You will see, there's a lot of lesbian dito. Na alam mo yung babae sa Pilipinas, pagdating dito, naging lesbian na. And tinanong niya bakit. I don't know. So, I don't know the reason din. Hindi ko rin alam. Siguro kung iisipin ko logically, dahil kasi normally puro babae dito eh. Ang helper dito babae. Parang konti lang dito yung nagtatrabaho na Pilipino. Na marami din, pero mas marami ang mga babae dito na helper nagtatrabaho. Unti lang yung helper na lalaki, driver, ganyan. So, unti lang yung may mga professional dito nandito sa Hong Kong. So, normally, puro babae. So, ayun yung naisip kong logika, okay? So, balik tayo do. Kaya bakit nakakapagrelasyon sila sa ganun? So, isa yun sa mga may experience, makikita nyo reality dito. And I hope and I pray you don't gonna go in that situation. Kasi, ako as a Christian, okay? It's sin against God, okay? And I don't judge them. I don't condemn them. I love them. Jesus loved everyone, okay? But we need to know the truth in the Word of God. Okay, so I don't want to be religious, but it's in my heart, my faith in Jesus. So I just want to share it, okay? So and then also then sa sinasabi ko nga na sa pakipagrelasyon sa amo, okay? Kailangan you need to set boundaries kasi dito may mga amo na medyo may generous, ganyan. May mapakita ka na maganda, of course. So you need to be discerned. Alam niyo naman yung pag merong may kailangan sa or may gusto sa or pinapakitaan ka, 'di ba? So you need to know, especially kung alam mo naman tayo namang mga babae, alam na maramdam natin. Ako, ito yung share ko. Sa mga amo ko, walang mali siya, okay? Kaso nga lang, di ba, minsan sa kusina, ang kusina, napakaliit. Siyempre, banggaan kayo dyan kung hindi kayo mag-excuse, di ba? So, dito, ang mga bahay dito maliliit. Dito sa bahay namin, medyo malaki-laki na yung kusina. Pero, may pa rin kayo, parang pag sa lababo, pag may kukunin ka dun, kailangan excuse. Ang amo ko, hindi marunong mag-excuse. Mag-excuse, napakain na ng boses. Minsan, nakagano na siya, parang nakadikit na siya sa'yo bago siya mag-excuse. So, ako naman, wala naman sa akin. Kasi, pero ilag pa rin ako kasi alam ko nagkaroon na ako ng idea, di ba? May nag-share na sa akin sa Pilipinas, dito. Allergic na ako, di ba? Mga ganun, tapos hindi ako masyadong nakipag-usap sa akin. I mean, pag tinanong ako, pag ginausap ako, of course, kakausapin ko, may mga chikahan na konti, pero hindi yung malalim, alam mo yun. Kasi hindi rin ako masyadong nakipag-chikahan. So, okay na yun. Pero pag importante about sa kids nila, about sa bahay, of course, you need to talk to them, okay? Pero yung parang kayo one-on-one, iwas na lang din. Iwas. And kailangan may boundaries pa rin. So, kasi reality yan, nangyayari yan dito. And, maraming vlogger na nag-share niyan. So, I just want you to let you know that, diba, na passive mga nangyayari dito. Reality, okay? So, ano pa bang mga reality na dapat nyo matandaan? Okay, sa pagtatrabaho, talagang mapupuyat ka, okay? Kasi 16 or more than 16 hours ang trabaho natin. Ako, guys, ngayon, normally, I think ngayon, kasi first day pa lang ng school ngayon Tapos wala pa silang activity after school. So, medyo maaga pa, 10, 10:30, 11, 12. Umabot ako ng 12. Pag may bisita kami, 1. Ganon. Tapos pag may mga amo kayo ng mga nagbamadyong, ay nako, pupuyatin kayo. May mga ganong amo, guys. May mga dating kapitbahay namin dyan dati. Grabe. Ganun yung trabaho niya. Talagang napupuyat siya. And, tapos hindi pa siya pinagdide. I mean, bayad naman siya. Pero kasi kailangan siya. Pero choice din naman niya. So, ayun, may mga amo na once a month ka lang papadaepen. May ganon. Pero may bayad naman yun. Pero ako, okay na ako. Hindi ko kaya hindi lalabas ng Sunday or hindi makakapag-day, hindi ko kaya. Siguro pag kailangan naman nila ako, sure, wala namang problema yan.
Pero pag yung ganun talaga na buong month, na isa once a month ka lang, hindi ko kaya. So, ayun yung dapat nyo ano, kaya yung sa day off din niya. Minsan may mga ganun na once a month, pero talaga kailangan once in a week, kailangan may holiday ka and statutory. So, it will depends for you if yung tatanggapin mo yung offer nila na magtatrabaho ka sa kanila. Or pag needs talaga nila, syempre makikisama rin tayo minsan. So, ayun lang. Ayun yung mga things that you need to know when you get here dito sa Hong Kong. Ayun, very important eh. And also, yung, sabi ko nga, you need to be spiritually ready. Kasi, the rest will follow. The rest will, alam mo yun, papagdagumpayan mo na pag alam mo yung relasyon sa Panginoon. Pag sinabihan ka na amo mo, TNGA, BOBO, alam mo yun, hindi ka ma-open agad. Hindi, alam mo yun, masasaktan tayo, yes, pero makakapag-forgive ka pa rin. Alam mo yun, hindi mo maisipan mag-break agad, hindi mo maisipan na ganon, na, alam mo yun, na iba na. And also, importante yung community talaga, guys, na mag-a-advise sa'yo. Kasi pag maling advice talaga ang na ano mo, na pulot mo sa labas, talagang magiging maling desisyon din yung mangyayari sa'yo. Ito ang situation na totoo. Share ko lang din sa inyo, pero syempre hindi ko na sabihin yung pangalan niyo. Sisters and din namin, na syempre yung isang may plano na mag-break kasi may ibang plano siya. Gusto niya pumunta ng ibang lugar, pero hindi pa stable yung decision niya. Tapos yung isa naman, isang sister namin, is ang nangyari is may problema siya sa amo niya. I mean, hindi sila medyo okay, pero kaya naman, na-overcome naman. Hindi naman yung malupit talaga na pero may mga kiskisan sila ng amo nila. Kasi Pilipina pa yung amo yung babae. May kiskisan sila, pero okay naman sila kahit paano. May gano'n adjustment din talaga din. At saka may ugali din. May ugali yung amo. Pero ayos naman. Pero hindi, ayaw niya naisip niya na mag-break, ganyan. Pero na-advisean pa namin, okay pa siya. Tapos, ito, nagpasa na ng termination. Terminate na siya. Kasi iba yung plano naman niya. Sa kanya, wala siyang plan. Pero syempre, na ibang encouragement yung sa kanya, dito sa kabila, na kasi ito, aalis na. So, ayun, yung parang, sabay sila nagpasa. So, nagpasa na rin to. Kasi magpapasa na siya. Nagpasa siya. Tapos, at yung nakausap namin siya uli, ang alam niyo yung sabi niya, sana hindi pala siya nag-break. Yung gano'n, na maling decision niya yung nagawa niya. Parang na-realize niya after na sana hindi pala muna daw siya nag-break. Sana tinapos na lang muna daw niya yung, alam mo yun, 2 years. Kasi ang purpose din naman niya kasi mag-aaral na daw siya ulit sa Pilipinas. Pero siya, parang nabigla siya. Yung nakapag-decision siya, mag-break na. So, wala na siya magawa kasi nabila na siya ng ticket. Parang gano'n, nakapag na siya. Napagsabi na siya, nag-notice na siya, nakapagpasa na siya, 1 month notice, termination, ng break contract. So, binigyan siya agad ng ticket. So, wala na siya magawa. So, ayun, yung minsan, yung parang alam mo yung sobrang natin, sa yung sitwasyon natin, nadadala tayo ng emotion natin. At saka sa emotion ng iba, na yung advice ng iba sa'yo, is, hindi, alam mo yung hindi kayo na-encourage, dinidiscourage ka pa. So, malaki talaga yung importance ng community na or mga friends na kasama mo na mag-advise sa'yo ng tama. So, ayun lang guys, and I hope and I pray na meron kayo natutunan today. And ayun yung reality ng buhay dito sa Hong Kong. It will not be an easy journey, but it will be it will be beautiful. Basta kasama natin ang Panginoon. Magiging okay din ang lahat. It's okay not to be okay, pero everything gonna be okay kasi alam natin kasama natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kasama natin siya every day. We're not serving the Master only here on earth, but we're serving the Master in heaven. Sabi nga, do it for the glory of God. We do it for Him alone. Hindi lang tayo just to earn money, but we do serve sa ating mga amo. Dahil ang magpapala naman, kung hindi man ma-appreciate ng mga amo natin yung ginagawa natin,
Hindi ma-appreciate ng mga alaga natin. Pero si Lord, na-appreciate niya. Nakita niya yung heart natin. Na we're serving humbly. And yeah, ayun lang. Huwag tayong maging ma-pride. Huwag tayong maging mayabang. Saan natin? Magpaka-humble lang tayo sa mga amo natin. And at the end of the day, sa loob ng amo natin, sa bahay ng amo natin, amo is amo. And we need to be humble. Ayun lang guys, I hope you learned something today. And I hope you see the perspective ng reality dito sa Hong Kong. It's not just about the picture, magagandang picture, pasyalan na nakita natin sa ibang mga vlogger na napapanood nyo. Mga magagandang picture, aurahan, every Sunday. So, ako yon, alam niyo guys, ako every Sunday lang ako nagpapaganda. Ayun lang ang kaya kong ibigay. Kasi Sunday, di ba? Ayun yung pag-day off mo lang, yung pwede kang, yung decent naman na damit, decent makeup, decent paganda, huwag mo yung over. Yun, ayun lang yung masashare ko. And yeah, hindi masamang gumala. Basta, importante ano yun natin, yung goal natin, tsaka yung makapag-save tayo para makauwi na tayo sooner. Diba? So, ayun lang. And yeah, sana may natutunan kayo today. Please like, share, subscribe sa aking YouTube channel. And see you in my next vlog. God bless guys. Thank you for watching. See you here.